Umuulan na naman at gaya ng dati, ang dagundong ng tubig sa Asapa Falls ay nagdudulot ng saya na may halong kaba. Ang bawat pagdagundong ng tubig ay nakapagdudulot ng pangamba dahil bagaman hindi namin hinihiling, hindi rin namin masasabi ang mga maaaring mangyari sakaling umapaw ang tubig sa ilog. Subalit higit kaming masaya dahil batid namin sa mga darating na linggo kapag tumila na ang ulan, may sapat na tubig para sa mga pananim, para sa mga labahin at inumin, at para sa pang-araw-araw na gawain. Masaya dahil sa mga susunod na araw muling mabibigyan ng pagkakataong makapagtampisaw sa ilog, gaya nung mga bata pa kami. Ngunit ngayon, hindi na namin kailangang matakot sa palo ng aming mga magulang. Sa matagal na panahon, nanatili itong nakakubli sa mundo, tahimik na nagbibigay ng buhay sa mga nilalang na nakatira sa paligid nito. Patuloy na lumalago sa kabila ng di mabilang na pagkasunog at nakasisirang bagyo. Subalit higit pa sa biyayang pinagkakaloob nito, para sa mga taong nakatira dito, ang Asapa ang nag-uugnay sa kanila sa kanilang mga ninuno at ang nagsisilbing paalala ng kanilang pagkakakilanlan. Ngunit kasabay ng pag-usad ng panahon ay ang pag-unlad na hindi na mapipigilan at pagbabagong maaaring makawasak sa paraisong hindi kainiingatan. Kung hindi namin ito yayakapin, maaaring mapag-iiwanan kami. Ngunit kung ang kapalit ng hindi pagyakap sa pagbabago ay ang pagpapanatili sa ganda ng Asapa, ayos lang. Ang pagtutol sa mungkahing buksan ng Asapa sa mundo ay hindi pagdadamot sa likas na yamang dapat para sa lahat. Ito ay isang paraan upang mapangalagaan at mapanatili ang paraisong sa matagal na panahon ay patuloy na kumakatig, kumakalinga at nagbibigay buhay sa poblasyon.